Welcome mga papa. Mga papa, welcome na naman sa panibagong episode ng Tatayhood. Kung saan walang manual, puro actual. Yan. Nakalimutan ko na medyo nga pala tayo na may opening na nga pala tayo ng mga, alam mo yung mga sayings and all. Oo. Dahil sabi mo, welcome mga papa. 'Di ba kasi nga nagtataka ko yung tawag natin sa mga listeners natin, papa. 'Di ba yung mga papa, usually yung mga bading yan yung tawag nila sa ano, 'di ba? Sa mga ano nila. 'Di ba? Hi papa, 'di ba ganon? Kapag sinasabi mo yan, medyo pinagpapawisan ako. Ay, Actually, hindi. Risk nila ako marami ko yun na yung ano. Pero ito, dahil dyan, nabanggit ko na nga, introduce natin yung guest natin, si Aljon. And malalaman nila yan kung bakit natin gines si Aljon. Ano yung, ito, sobrang, kagaya nung na-meet ko si Aljon, sinabi ko, ikaw yung sagot sa mga dasal ko, Aljon. 1 year. May 1 year na anak. Oo. So, Ina- yan. Aljon. Hi, Aljon. Hello, parang first time ko maging answered prayer for the longest time. Pero John, ito kasi nga, sabi namin kanina, yan, nasabi ko yung word na bading, ganyan, bakla. Offensive ba yun sa'yo? Yes, hindi, joke lang. Actually, hindi naman. Kasi, totoo naman yun ang gagawin natin. Totoo. Unless, Actually, oo. unless, yung meaning nyo is to mock. Pero otherwise, ano naman siya? It's the truth. Pero yun nga, kanina nga, medyo kinakabahan nga ako kasi may mga iba na nasa member ng LGBTQ++. Particular sila sa mga pronouns. So, ikaw ba? Para lang maset lang yung ground rules dito sa conversation. Ikaw ba? Yeah, Particular? actually, that's fair, no? Na we learn yung pronouns ng iba. Regardless kung anong gender. Kasi syempre, hindi naman din natin alam unless we ask. And I appreciate you asking me kung ano yung kung saan ako comfortable na pronouns. Oh. And honestly, sa totoong buhay talaga, I really don't care. Sabi ko nga kanina, unless kung ano yung goal nyo, kung if say for example, maraming ganyan ganito. Fully made up ako yung yung para sa rin yun na-meet mo nga ako, 'di ba, Tristan. So Tristan, sobrang sorry na. Sobrang 'di ba, parang hindi mo nga ako napagkamalan na bading that time. Pero yung iba syempre, alam nila and they called me sir. So ano yung goal nila pag tinawag nila akong sir that time? So if hindi naman kabastos-bastos yung feeling ko doon sa gusto nilang ipalabas kung bakit ako tinawag sir, then that's fine. Pero if hindi siya respectful, then doon tayo kakaroon ng problema. I mean, at least sa part. Okay. Pero ito, sa yung sa akin kasi dito, yung nabanggit mo, di ba, yung nakita kita. Tapos kasi, hindi ko alam kung sino yung tinuturo sa akin na sabi niya, meron na akong nakita na part na LGBT, tapos tatay siya. So, nung sinabi, nandito, sinama. Tapos, yata kayo ng 2 babae. Hinahanap. Sabi ko, hindi ko alam kung ano i-react ako kasi. Kasi nga, nung nakita ko si Aljon, mukha siyang babae. So, tapos, syempre, hindi ko pa siya masyadong kilala. Hindi ko naman alam kung, yun nga, yung he, she, yung pronoun na yan. Hindi ko alam. And hindi ko alam kung sino doon, yung mga tao. So, bigla akong na-blurt out. Nung tinuro siya sa akin ni Attorney Joy, sabi niya, sabi ko, sorry, Aljon, sorry. Napatingin ako sa dede mo. Napatingin ako sa dibdib mo, naghahanap ako ng dede kasi hinahanap ko kung sino. Kasi Puzzle pala. In fairness, di ko na ba napansin na tinignan mo yung dede ko? Oo. Gusto tawag mo. Pero, ano din, ayun, siguro just to answer din yung question na yun. Yung time na yun kasi, yun yung mga time na nagbibihis ako na gusto ko yung feel ko babae. Ganun yung aura ko. Pero there are times as well na taguton ko kasi ako, hindi ko matago yung paglakad ko. Sigan-siga ako pag naglakad. Hindi lang halata that time kasi bukod sa nakaparada ako, mabagal ako maglakad. Pero yung normal pacing ko maglakad, sobrang parang sinasabi nga ng mga friends ko, para akong manununtok na lang bigla. Yun yung itsura ko pag naglalakad. So, to answer the question, to ano yung pronouns ko, depende siguro kung ano yung get up ko. Pero otherwise, wala naman akong I mean, kahit I'm fine with it. Depende na lang siguro kung ano yung goal nyo
paano nyo kami tatawagan. Yun lang. Okay. Okay, sasama dyan. Pero ito, yung nga sinabi nga ni Tristan doon sa answered prayers namin. Kasi si Tristan, parang kaya siya nanonood ng sino yung pinapanood mo? Si Mama Ogs. Si OG Diaz, OG Nanood ako kay OG Diaz. Diaz. Tapos, mini-message mo siya sa mga social media accounts niya, di ba? Oo. Pero, kumbaga, ito na yung next kay OG Diaz, si Aljon. In terms of yung parent. Pero ito sige, go. Sige. Doon ka na papunta. Sige lang, sige. Hindi, pero kasi, ayun nga, dahil nga si OG Diaz kasi, for us, is, hindi ko sure kung tama bang sabing novelty or parang napaka-rare na magkaroon ng isang member ng LGBT na I would say hands-on or nasa kanya yung yung mga anak or malapit siya sa anak na parang paano nangyari yun? Tas madami pa siyang anak. So, sa sitwasyon mo, Aljon, ilan ba yung anak mo? Tsaka paano siya nangyari? Pero si Joel Cruz na meron kang Russian na binigay mo yung Imported? sperm mo doon tapos binuo o natural talaga na meron kang natural na meron kang tinira. Gusto nyo ba i-demo ko? Medyo hindi okay. Kahit kwento mo na lang, okay na kami. Hindi. It's yung natural way. So, gusto niyo ba ng quick background kung paano kami nagkakilala? Sige. Sige. Okay, sige. Medyo funny, cute, and interesting yung story kung bakit kami nagkakilala. Medyo pinaglalaroan yata ako ng tadhana at that time kasi funny enough na time na nagkakilala kami, ito yung mga time na tinatanggap ko yung sarili ko na kung ano talaga ako. So, nag-start na ako mag-out neto. At least sa mga friends ko. Hindi pa totally sa ibang, sa family members or yung mga neighborhood, hindi pa ako totally nag-out doon. Pero yung mga friend ko outside of that community, doon ako nag-out. So, frustrated dancer kasi ako eh. meron akong sinasamahan dancer. Dancer, okay. And may sinasamahan akong dance group na, practice sila sa isang park doon sa Mandaluyong. And then, puro straight sila. Pero alam nila na hindi nga ako straight. Kasi nga, yun yung time na I'm starting to open up myself. So, alam nila, tanggap nila and all. Pero sila, may mga girlfriends. Itong mga girlfriends nila, friend nila, yung naging mother ng anak ko. Parang 2019, 2018 yata to. I'm not mistaken. Hindi, joke lang. It's a prank. Mas matagal pala. 2010. 2010 pala. Wow. Hulaan nyo ilang taon yung anak ko. 18. Hindi pa. 18. Wait. Anyway, sorry. So, doon pa lang kami nag-meet yung time na yun. Tapos, edi syempre, medyo out na nga ako. Yung get up ko, yung itsura ko na hindi pa uso crop top noon eh. So, ang ginagawa ko, tinataas ko yung damit ko, pinofold ko so para kita yung puso. Winnie the Pooh. Tapos, yun na yung mga time na nag-start ako mag-makeup. Pero hindi ganito kaganda. Pero may makeup, halatang bakla. Ganyan yung buhok ko, nakatali and all. Jejumon pa nga yung style ng time na yun. So, pag tinignan mo ko, alam mo talaga na, ay, bakla to. Ganun. Tapos, ng time na yun, dumating si Ate Girl. Paano ko siya, nakita ko siya. Ang ganda naman talaga kasi ni Ate Girl sa totoong buhay lang. Maganda nga lang ako sa kanya. Anyways, nakita ko, na-meet ko siya. High pitch yung pagkaanak. Sabi ko, hi, Ate! Hindi, sinusadong lalaki yun. Di ba, baklang-bakla. Very high pitch na si itsura. So, yun yung time na nagkakilala kami. And then, eventually, parang as time goes by, habang nagkakakilala kami, may mga banding-banding, habang nagsasayaw, or kumakain sa labas with friends. Nagandahan ako yung ate mo, girl. Nagustuhan ko. Yung time na nag-out ako, nag-big makeup, nag-dress up, unti-unting nawala. Hindi ko na naririnig, Parang volume ni Tristan. So, natomboy ka. Parang ganun na nga. Yung spectrum ng LGBT, feeling ko inikot ko lahat eh. Hanggang bumalik. Ito na yung totoong reset. Di ba? Ano factory reset? Factory reset. Hindi pa nila naiisip pa yung term na yun. Ginawa ko na siya before. So, nag-factory reset ako. So, nawala lahat na nawala yung pag-dress up, naging siga na naman, naging batang tundi na naman si Akla. Ganyan. So, hanggang sa nag-date kami,
naging kami. Pero nung nag-actually ba, naging lalaki ka? I mean, forma mo naging lalaki, tapos yung Yes. boses mo, di ba? Yes, oo. So parang factory reset nga kumbaga. So bumalik sa dati. So kumbaga nag-out, bigla naging kloseta ulit. Naging pamin. Yes, parang gano'n. Alam mo naman yung term na yun, no, Ingo? Yung paminta. Ayun. Oo, parang isang anyway, sorry. Sabi mo sarili parang isang Sino yan? artista, eh. Parang isang artista na hanggang ngayon, anyway, Naggago. hindi pa nag-out. Pero yun, so yun yung nangyari. Until na nagsama kami, and hindi pa naman siya nabubuntis na nagsama kami agad. Parang nag-decide din naman kami na, gusto na natin mag-anak, ganyan. And then, saka siya dumating. Teka. Yun yung history. Ilang years kayo nagsama before before kayo nakagawa? So bata pa kasi ako noon, 19 years old, siya 18 years old. At least legal na yung di ba? Hindi na ako makukulong. Pero, sa sobrang bata pa namin, hindi pa matadino pagdating sa, well, hindi pa mature mag-isip, hindi Oo. pa alam yung future, ang iniisip lang is yung present, and kung ano yung nararamdaman, so masyadong ano yung decision making, di ba? Oo. So, parang wala pa kaming isang taon na nag-decide mag-date. Oo. Nag-decide talaga kayo? Talagang hindi ito yung, kasi ako alam mo, pagka kunyari mga bading, di ba? Tapos nagkaanak na normal. Ang naisip ko normally, baka lasing sila. Oo. Tapos, Baka pinagsamantalahan si Akla, ganun. oo, pinagsamantalahan si Akla. Kasi pogi si Akla, ganito, ganyan. Tapos, pero ito, talagang totoong decision na mag-baby na tayo. Yun. Gawin talaga. Paano, anong habang nagdedesisyon kayo, ano yung pumapasok sa isip niyo na parang parang na-feel niyo ba may kulang kayo as a family, or ano ba yung naisip niyo doon? Sa totoong buhay, hindi eh. Walang ganun. Wala masyadong planning na naganap. Wala masyadong pag-iisip. So, nag-decide na lang. Ang pinagkaiba kasi ng era before sa ngayon, yung ngayon kasi mas matatalino na yung mga tao pagdating sa pagbubuo ng pamilya. May mga iba na nagde-decide na hindi talaga magpa-family at all. I mean, magpapakasal pero hindi gagawa ng anak. But instead, yung mga fur babies, meron namang iba na gusto talaga mag-anak, hindi mag-aanak, so mag-aampon, and such. Malawak yung spectrum yun. Dati, hindi uso yun, may family planning, hindi naman nagagamit, di ba? So, parang nangyayari, anak na lang ng anak. So, parang gano'n nangyayari sa amin. Sabi ko nga kanina, hindi pa kami masyado nag-iisip nun. Parang puro paano na lang yung nararamdaman, yun na lang yung sinusunod. So, wala talagang naging factor kung may feeling ba namin may kulang ba sa amin na kailangan bumuo para maging pamilya. Walang ganun. Walang ganun. So, yung mga kabataan naman kasi ngayon, ang daming masyadong iniisip na mag-aanak ba tayo? Yung parang maraming factors, hindi yung parang, mag-anak tayo, di mag-anak tayo, then let's cross the bridge. Spontaneous ba? Spontaneous siya. Spontaneous kasi ko eh. So, sobrang spontaneous ng iba, naging 15 na yung anak. di ba? Pero sa family mo, tsaka sa family ng baby mama mo, alam niyo, kayo pa rin daw. Kayo pa rin yun. Kayo pa rin ba nung mami ng anak mo? No. May story rin niya kung bakit kami nag-break. Unless gusto niyo malaman. Pero hindi. Alam ba, gusto ko malaman din yan paano, ano nangyari yan. Mga chismosa ha? Hindi. So, after a while, pagsasama kasi namin nun, parang, since parang, that's not my true self kasi, parang anong nangyari na lang ay, na-inlove lang ako dito kay Ate Girl. Pero, in reality, parang may gusto lang din pala talaga akong patunayan na hindi ko pa nare-realize that time kasi kloseta nga ako before, and honestly, ang dami kong girlfriends before ko siya mag-meet. Panis ka pala, Ingo eh. Ito, ang dami naging girlfriend. Ikaw, isa lang naging girlfriend. Parang ang nangyayari kasi kung bakit ako naging girlfriend and dinadala sa bahay or pinapakala sa mga family and friends is parang hindi nga ako tukso yung bakla. Kasi nga, syempre yung time na yon hindi uso or hindi pa gano'n ka-open yung mga tao sa idea ng LGBT or kapag bakla ka, pagpunan ka ng tukso, ikaw
ito yung ibubuli, ito yung palaging clown ng ano. So that time parang hindi ko pa siya tanggap sa sarili ko kasi ayaw ko yung mapunta sa akin yung attention ng in a negative way, yung bumili and all. So ang ginagawa ko, ito pakilala ko ng girlfriend, ganyan. So para, uy, lalaki ako doon, ako bakla, and gano'n. So akala ko that time na ano ko na siya, na overcome ko na siya. Oo. Pero nalaman ko to si ate girl, sa totoo naman na minahal ko din siya. It's just that parang another part of me, parang it's another way para ipaalam sa mga tao na, huy, hindi ako bakla. Ito, nasawa nga ako, may anak pa nga ako eh. Pero hindi ko sinasabing tama yun, mali yun. Again, just want to let you know or remind you na bata pa ako nun, hindi pa ako nag-iisip. Tsaka ngayon, Aljon pag kunyari, sinabi mo, hindi ako bakla, may anak nga ako eh. Ang laging sagot sa inyong mga tao ngayon, bakit si OG Diaz? Ay, Diba? yan yung sagot. May sinasabi, pag may mga kakwentuhan ako na ang sinasabi, paano ba? Ay, hindi baklayan si baklayan. Kunyari may kakwentuhan kami na sinasabi na, no, hindi baklayan or baklayan or what that. Kasi ko, ako nga may anak, bakla eh. Ano yung possibility na iba na or kunyari ikaw, Tristan, sabihin mo, hindi ako bakla, may asawa ako, may anak ako. Well, may anak din ako, pero bakla ako. You can never tell. Oo nga, girl. Pero totoo, yun nga hindi naman siya nagiging, sa totoo lang, yung pagkakaroon nga na paano ko sabihin to, hindi ba siya ng pagkalalaki, quote unquote, yung pagkakaroon ng anak, and hindi rin basihan na meron kang bayag yung pagkakaroon ng anak, na parang yung bayag na in terms of paninindigan and kumbaga hindi kasi laging sinasabi, hindi ka tunay na lalaki kasi ganto. Hindi na Akong bayag. wala kang bayag. Hindi, bakla ka, hindi ka nagkakaroon ng ng maraming girlfriend. Si Aljon nga, dami naging girlfriend, pero bakla yan. Bakla. So, hindi siya ganon. And para kasing ito yung mga nangyayari nung, siguro nung mga 90s, ganyan yung mga yung mga boomer mentality eh. Yeah, mindset. Oo, yan. Boomer mindset na, pag bakla, ganito. Bakla ka pala duwag ka eh. Parang ganun eh. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, kaya kanina, di ba, tatanong kami, okay lang ba na yung term na bakla sa'yo or bading and all. So, yun. Kaya, siguro kung bakit mas tanggap na ko na rin siya ngayon na natawagin ako na gano'n, bakla, bading, akala, ating, me, is kasi before, kapag narawag mo ka ng ganyan, lagi siya may kasamang negative connotation. Yung sabi mo nga, wag, walang bayag. Kung ano pa yung mga kasama nun, parang makiri yung di ba? Ngayon kasi, hindi na gano'n yung or at least sa paniniwala ko, hindi na gano'n yung niya, yung nakadikit doon sa word na yun. Parang sa akin, powerful pa yun. Oo, totoo Diba? naman. Pero ito, Aljon, punta tayo doon sa kumbaga meat and potatoes ng conversation natin. Hindi yun, nagkaanak ka na. Hindi ko na tatanungin kung paano mo nabuo yung anak na yun. Ano ang reaction mo ng baby mama mo at ng buong pamilya nyo na buntis si girl? Nag-start muna tayo doon sa pagkabuntis. Actually, kasi alam naman niya desisyon nila eh. Exactly. Yeah. So wala masyadong surprise. Sa family ko, since nakatira kami dati sa bahay ni mama ng time na yun na nagkasama kami. Wala din naman masyadong surprise element doon kasi yung time na pinagsama pa lang kami, parang gano'n na rin naman yung parang gano'n na rin yung papatunguhan. So, it's a matter of time na lang kung kailan, napaaga nga lang. Pero wala rin. Wala masyadong surprise kung yun yung iniisip natin na, na-surprise sila. Again, hindi nga ako out dati. So, pamilya nga pala siya eh. So, pero well, alam mo naman yung mga parents, alam nila from the start na may gano'n. Pero dahil iba nga yung nagdala nga ako ng babae sa bahay, siyempre baka
nagkaroon sila ng alitan na po. Wala, malambot lang to. Siguro yung magulang mo sabi siguro, malambot lang to. Baka FM lang siya. Nagdala nga ng babae sa kwarto. Lalaki to yung sasabihin. Nagdala Hindi na ako nagdala doon ng lalaki. Dito na. Nagdala nga ng babae sa kwarto. Iba-ibang babae yung dala sa bahay. Ano lang yan, malambot lang siya. Kaya siguro yun sabi ng magulang niya. Pero ito, sige, fast forward natin, nagkaanak. And hindi na natin kumbaga, yun nga, tapos sinabi mo na rin kung ba't kayo nagkahiwalay eh. Parang, sabi mo nga, parang hindi mo na mailabas yung totoo mong sarili. Tama ba? Yun ba yung na syempre kasi, umabot ba sa point na kasi ang gusto mo na lalaki? Or, hindi ko kasi alam eh. Kung kasi, di ba syempre, in a relationship ka with a girl. Tapos, syempre, pamin ka. Na parang, in your heart, na hindi bading ako eh. Hindi ito yung gusto ko. Eto sa mga nakikinig, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi ito, baka biglang ma-offend to, biglang i-end dito yung call. So pero ang galing mo nga doon eh, kasi parang yun yung pupuntahan ng kwento ko kanina, pero hindi ko lang natapos. So ang galing mo kasi naibalik mo siya doon. So yung totoong reason kung bakit kami naghiwalay is parang, ayun na nga, I'm starting to realize na no, that's not me. Hindi talaga yun yung gusto ko and all. So parang I'm starting to, parang may soul searching. Pero hinahanap ko yung totoo sarili ko, saan talaga ako sasaya. And alam ko na talaga kung ano yung gusto ko, which is hindi na babae. Kasi nga bakla nga si Akal. So pero may pagmamahal ka naman dun kay girl. And I'm sure mahal mo siya. Oo. And reason why kung bakit, kasi parang, ko ba to? Parang sige, kwento ko na rin. Edit nyo na lang kung gusto nyo. Pero, yung time na yun, ayaw niya talaga makipag-iwalay. So, medyo, pa ko eh. Pero ano nangyayari? Dahil ayaw makipag-iwalay, and feeling ko, kung kahit magloko ko, tapos nandiyan lang siya, ang unfair sa kanya. Kasi ako, I'm starting to look for, parang I'm trying to find my true self, kung ano talaga yung, kung sino ako, kung ano yung magpapasaya sa akin. And hindi na nga siya part ng nun. Kasi bukod sa babae siya, wala siyang tite. Charot. Gusto ko ng burak! Ay, sorry. pero gets nyo. Pero alam ko, dahil ayaw niya ako paliwalay, alam ko na papayag sa ganun setup. Pero hindi kasi ako yun eh. Hindi ako yung para mag-take advantage ng isang tao na siya magsasuffer habang ako nagpapakasaya. Ang unfair nun para sa'yo, ako nag-move on because stuck ka dyan sa situation na yan. The question is hanggang kailan? Hanggang kailan mo kakayanin? Sinong lugi? Ikaw. Sa sobrang pamahal ko sa kanya, gumawa ako ng paraan. Kahit sobrang ang sama ko ng time na yun. Pag kinumento ko, sasabihin niyo talaga ang tarantado sa totoong kasi ang ginawa ko, nangungupahan kasi kami noon. So umalis na pala kami sa bahay ni Mama. So nangungupahan kami for how many years. And umalis ako dun sa bahay na yun. Nandun pa yung mga gamit ko, pero hindi ako umuwi. Hindi ko binayaran yung bahay for 1 to 2 months yata. Demonyo, di ba? Demonyo. Hindi ko binayaran para mapilitan siyang umalis. Demonyitang bakla? Ay, sorry. Ay. Pero, pagka-alis mo doon, sinatal ko naman lahat. Sinatal, i-share ko yan. Maalis. Ito, pupunta Parang kasi anong nangyari, wala kasi ako naging ibang way out or para mapilitan siya na umalis. So, yun na lang yung talaga yung naisip. Pero for the better din naman. Well, yun nga, para rin naman sa kanya yun eh. Para rin maging fair din sa kanya. Tingin ko, tama lang. Kasi nga, mahirap namang ikulong mo siya sa relationship ninyo. Tapos ikaw, naghahanap ka na ng mga boys. Tapos, Exactly. diba? Oo. Grabe kamandag ni Aljon ha. Siguro yung titi nito may dila, kaya hindi mahil. Ganito gawin nyo. Yung IG ko, scroll nyo lang paano hanggang mga 2016, 2017 para malaman nyo kung bakit. Wow. Marami natin. Titingin natin. Pogi ito, malamang tingin ko. Pero ito, Aljon, ayun nga. Tapos syempre, may anak kayo. Paano yung setup ninyo ngayon sa parenting? Kasi 14 years old yung bata. Tama ba? 14, Yes. 15? 14. Paano yung setup nito ngayon? Ako, unang papasok sa isip ko kasi, anong tawag sa'yo? Daddy, tatay, nanay, or what? O Aljon lang. Or Aljon lang? Tol. Tol. Hindi. So, since ano naman, anong bata siya,
tawag niya na sa akin dati. And magkasama pa kami ng mami niya noon 5 years din kasi kami. And 5 years, 5 years kami. So hindi naman kagad nag-iwalay. And such, process din siya. So daddy, until now, daddy pa rin yung tawag niya sa akin. Kahit anong itsura. Doon sa kung ano yung setup namin ng mami niya. Alam mo yung nakakatuwa? Kasi kahit ganun yung nangyari sa amin, para kami mag-tropa lang ngayon, magkaibigan na co-parenting kasi kami ngayon. So, by the way, may jowa na siya, may jowa din ako, and minsan, lumalabas kami. Ako, jowa ko, siya, yung jowa niya, yung anak ko, and may time pa na kasama yung jowa ng anak ko. Shit, may girlfriend na yung anak ko. May girlfriend na anak. Sige, lalaki yung anak mo. Oo. So, triple date ano. Para lang siguro magkaroon pa kayo ng deeper understanding po ano yung situation or yung relationship namin ng mother ng anak ko. Ano yun? Imagine niyo kapag nagpo-post ako ng naka-makeup ako, magko-comment ka na ang ganda mo naman. Kada masugot ko, sana ikaw din. Ay, sir po. Ganun yung relationship namin ngayon. Parang ano yung magbaragada. Okay na. So naka-move on na talaga lahat. And at least, kasi syempre, Diyos ko, para pero sa anak mo maganda rin na makita nung anak mo na okay kayo. Pero ito ba, paano yun? Bago mo tuloy dyan sa seryosong tanong na yan. Arjun, so alam ba ng ex mo na hindi mo binayaran yung paupahan para mapalaya siya? Yung reason ko, Oo, sinabi mo. Buti, akala ko. So pag nakarinig siya dito, malalaman na niya. Binayaran Basta natin ko na, babalik na siya doon. Charot. Hindi, naman sila. Sila So, Katulad pa nga sila dito. diba? Sila? Yun to dyan. Pati yung boyfriend niya? Yes! Close din kami ng boyfriend niya. Medyo, hindi ko natatanong kung gaano ka close. Modern family. Ay, hindi tayo aabot sa point na yun. Kasi hindi ko tayo. Hindi ka tayo. Pero alam mo, Ingo, yung pag naka-move on na kayo lahat, in a relationship kasi ako may girlfriend din ako dati, na matagal. Naka-move on na kami lahat. Yung asawa niya, pinasok ko sa trabaho, katrabaho ko yung asawa niya. Akala ko pinasok mo yung asawa niya. Hindi, pinasok ko sa trabaho yung asawa niya. Nagkaroon ng magandang buhay yung pamilya nila. Kasi maganda yung sitwasyon na trabaho. Hindi, pinasok ko sa trabaho yung asawa niya, katrabaho yung asawa niya with no issues. And mas yung asawa niya, wala rin issue sa akin. And minsan, may mga times na, ganun din, kagaya nito ni Aljon, magkikita-kita kami. Pag umuwi kami Pilipinas, sabihin na, punta kayo dito sa bahay. Magkikita kami, kasama ko yung pamilya ko, andun yung pamilya niya. And as if na parang burado na yung nagkaroon ngayon ng relationship before. Kasi nga, yes, clean slate. Yun, clean slate, and parang nandun na lang naiwan na lang is yung foundation ninyo bilang friends. So siguro yun yung naiwan dito kila Aljon, na parang maganda rin naman yung, kahit na hindi naging magandang pagtatapos ng relationship nila, magandang foundation nila may foundation sila of being friends. Kaya siguro, yun, ngayon, everyone's moved on, friends tayo, ayaw nating mawala yung isa't isa sa buhay natin, since meron din naman tayong anak. So, let's just be friends and be happy. Parang yun yung basa ko lang na, correct? Yes, and maganda din talaga yung foundation. Lagi namin ko habang minimikap ako siya. Kasi ako yun, habang magkasama kami, parang habang nandun kami sa relationship na yun. Nagpa-practice ako mag-makeup, makeup artist nga ako. Siya yung model ko, pinag-practice ako mag-makeup. Hindi ba siya nagtataka? Anyway. Hindi, pero diba? From the, diba? Alam niya, alam na niyang bading, tapos yung mga tao lang sa labas ng relationship ninyo, yung may hindi alam na, yan, magulang mo o mga tao sa paligid, akala nila nagpakalalaki ka na. Yun, tama ba? Parang ganon, yes. Parang ganon. Tapos nagkaanak. So, hindi bakla si Aljon, anak nga yan, no? Tapos pag-uwi, nagpe-makeup. Nagkukontour ng ilong yan, no? Alam ko, magpaturo ka sa kanya mag-contour ng ilong. Kasi, ito nga, sa mga nakikinig, before recording, tinatanong ni Ingo si Aljon, nagpagawa ka ba ng ilong? Hindi, kasi may contour. So si Ingo, antayin natin si Ingo, magkukontour na rin to ng ilong. Maganda. Hi. Pero ito, Aljon. So ilang years na-mention mo na na medyo matagal-tagal din kayo ng nung wife, nung ex mo bago kayo maghiwalay, tapos napanganak na yung anak.
yung anak nyo, paano, nagkaroon ba ng time na kailangan mong i-explain sa kid mo kung ano yung sexuality mo or yun, para lang 14 years old na yung 14 years old kasi Prince, yun yung name na. And it was I'm the Queen. akala ko kaya Prince of tinawag kasi 'di ba merong may singer na pangalan Prince. Anyway, sorry baka hindi mo na nablokan yun. Hindi mo na. Pero Ayun, paano yung explanation sa sexuality? quick answer dyan ay walang explanation. Up until now, yung nakakapag-isip na siya, yung naiintindihan niya na walang explanation na nangyayari. One thing siguro na nakatulong sa amin para mas matanggap and mas maintindihan niya yung situation namin kasi alam niya na hindi na kami magsama ng mami niya eh. For the longest time, nasa akin kasi yung anak ko. So, from 5 years old until siguro mga 8, 9, nasa akin siya. And then, nag-request yung mami niya na sa kanya muna. Gusto niyang siya na may makasama. And dahil nga bata pa, hindi pa legal age, automatic sa mother yan, kailangan mo di ba? So, kami una, ayaw pa pumayag ni mama, mas in-explain ko naman siya, naiintindihan niya. So, for 2 years, tumira yung anak ko sa mom niya, sa Pasig. So, doon siya nag-aaral and all. Tapos, bumalik siya sa amin kasi parang kailangan na yata lumipat ng mother niya and walang magbabantay doon sa Pasig. So, binalik sa amin. Up until now, nasa akin. Nasa Tondo sila, nasa Makati kasi ako nakatira. So, yung nagkaroon ng incident na itong anak ko, kailangan, hindi siya pwede sa Tondo dahil parang na-trauma. I won't go into details, pero na-trauma. So, kailangan ko siya din sa place ko sa Makati. Kasama ko yung jowa ko doon, nakatira kami. So, walang explanation o walang pagpapakilala na, si ano to, si Tito Mon mo, ano po, walang gano'n. Para, si Tito Mon mo, that's it. So, gano'n lang siya. And araw-araw kami magkasama na sa isang bahay na. Ganyan. Oo. So, gano'n na lang. So, hanggang nakasanayan niya na lang. Gano'n din naman sa mami niya, yung side ng mami niya, sa boyfriend mami niya. Kasi from time to time, pupunta naman siya doon eh. Every time na magbabakasyon from school, pupunta siya doon. So, ito nga, next week pupunta siya ulit sa mami niya doon siya magbabakasyon kasi tapos na yung school year. So, ganun. Nakasanayan niya na lang and wala siyang naging tanong kung ano yung meron sa setup namin, kung boyfriend ko ba yung kasama ko, boyfriend ba ni mami niya yung kasama niya. Naintindihan niya na lang. Siguro ang nakakatawa lang na naging question niya sa akin dati, na mga 10 years old siya, 9 or 10 years old siya, is, Daddy, bakit ka nagme-make? Ayun lang. Yun lang. And na-caught off guard ako. Hindi ko alam yung sasagot ko. Alam ko, sabi ko nila sa kanya, wala lang, para maganda lang tignan. Hindi lang. Which is, true, totoo naman yung explanation. Oo, totoo naman. Yun naman talaga. Oo. Yung silbi ng make. At least nakarating na rin. Oo. Pero ang galing kasi for example, ako to be honest, sa edad ko na to na 40 plus, kapag doon sa kwento mo na nasa iyo yung bata, tapos may boyfriend ka, parang yung utak ko parang nire-reject yung idea, not in a sense of ayaw ko yung idea na yun, pero parang hindi nagme-make sense sa akin to. Sino kasama ni Aljun? Bakit sila nag-holding hands? Ano nangyayari sa mundo? Parang ganon. So, buti yung anak mo na parang sa kanya na parang okay, magkasama sila, boyfriend ni daddy si Tito. Pero iniisip ko naman yung sa girlfriend naman ng anak mo. Kung nagtatanong ba siya sa anak mo Lobo or sa tanong ba? Sa yung yan ha. Kasi syempre, kung kapamilya mo, walang problema eh. Tatanggapin mo kahit ano pa yan. Kahit anong sexuality or kahit ano pang, kumbaga, family is family and yun yung kinalakihan niya. Paano si girlfriend ni anak? Kung may tanong, may sinabi ba yung anak mo na, daddy ko siya pero mukha siyang mami. Parang gano'n. Pag tinignan mo yung boobs yan, walang boobs. Kagaya ng muscle yan. So, Another funny story kasi nang hindi ko pa alam na may girlfriend yung anak ko, anong nangyari na lang, may kumontak na lang sa akin. Kasi yung girlfriend niya, hindi rin para alam na may boyfriend na siya. So, ang nag-contact na lang sa akin is yung tita niya. Tapos, kinausap ako na alam niya na po ba may girlfriend si Prince, ganyan. So, nag-usap kami, in-stalk niya na rin pala ako.
So ito si tita niya, alam niya na hindi ako straight. Oo. So, yung doon pa lang na yun, wala nang question na nangyari. Parang sinabi niya na lang, alam mo, in-stalk na kita, ganyan, swerte sa'yo ni Cruz, hindi ko ganyan. So, yung may mga ganong, pero wala nang question. No question asked Oo. kung ano yung kasarian ko. Doon naman sa sa girlfriend, nang birthday kasi ni Prince, nang una kaming, nag-meet, nag-date kaming anim ba kami nun, 5? Oh, 3 pares. Tatlong pares. Iniisip ko kung kasi nga pag wala akong makeup ako lalaki. So, iniisip ko magme-makeup ba ako or maglalalaki ba ako? Maglalalaki ba ako since nga para less commotion, wala masyadong friction, wala masyadong question, ganyan. Hindi, nag-makeup ako eh. Pero, nag-makeup ko. No? Kasi kahit di naman ako nag-makeup, kung kasama ko yung jowa ko. Oo, oo. So, ganun pa Yung rin, jowa di ba? jowa mo nagme-makeup? No. Street Kamukha mo siya, Ingo. Charot. talaga? Wow. Nahanap Ano ko nga siya? sa IG ni Aljun eh. Ala, nag-stalk na pala siya. Yun na nagwapo nga to. Kasi meron siyang isang picture. Minsan, meron siyang, parang siyang si Diana Wong. May isa siyang picture, parang Diana Wong. Sabi niya, Parang tomboy. Mukha kang tomboy. Ay, sorry. Parang ganun yung dating. Yung parang astig. Oo nga. Tinitignan ko siya habang kinukwento niya kasi bigla niyang binigyan niya ako ng idea na tignan niya yung IG ko sa dulo. So, nag-scroll ako ng mahaba sa IG niya. So, yung datingan niya sa ibang picture, parang siya si Diana Wong. Parang, alam mo yun. baka may magalit sa'yo, baka may mambash sa'yo. Dina Wong. Dina Wong pala yun. Dina Wong. Dina pala yun. So, yun. Parang ganun yung mga dating ng mga ibang forma niya. Yung formang lalaki, pero babae yung mukha. Yun. Pero yan, Pero yun, going back, hindi ko talaga alam kung may tanong siya. Kasi ilang beses na rin naman kami nag-meet ng girl na yun. Baka siguro, ang nakatulong lang din is yung marami na kasing hindi lang ako yung nag-iisang ganito yung situation, di ba? Parang, okay. yes! O, di ba? Marami-rami na rin yung ganito yung situation. Yung iba nga tomboy and bakla, may asawa at anak, ganyan, may asawa at mag-asawa, may anak, ganyan. So, may mga nakita akong ganun. Yes, apakalawak na ng masyado ng diverse ang mundo. And open na, and yung mga bata din kasi ngayon, easy access na ang internet. So, hindi na, parang isa na yun sa mga nakatulong kung bakit siguro sila wala na masyadong question kung ano yung nangyayari, kung ano yung situation na. Tsaka siguro, isang maganda rin yun na wala na rin siyang tanong. Siguro, it just says na wala kang tinatago. Hindi mo tinatago na pading ka. It's just out in the open para pa magtanong siya na, Daddy, bakla ka ba o ganito? Kasi, Tignan mo na lang. kasi bakit ka nagme-makeup? Kasi tulad yan, sinabi mo, tinanong niya, bata siya, tinanong niya, bakit ka nagme-makeup, Daddy? Sabi mo, kasi basta para maganda ako or para maganda ang tignan. So parang sa kanya, sa murang pag-iisip niya, yung innocent na pag-iisip niya, okay, gusto niya maging maganda. And syempre, may media, makikita niya, okay, gusto maging maganda. Siguro, wala nang siguro eh. And nakikita ka niya araw-araw. Hindi ka naman pagka nasa bahay or nasa harap ng mga anak mo na, anak, tara na, mag-boxing. Hindi yan naman na-trigger. So hindi, parang it's your normal self. And same din yan kasi may napanood ako kasi mahilig ako manood ng mga kinakabahan ako sa mga pinapanood mo, Tristan. Sige, ano ba ako pinapanood ko? Feeling ko pinapanood mo. Hindi, kasi napanood ko si Karen Davila. Gines niya si Chef RV. Di ba si Chef RV Bading? So, tinanong niya na parang, sa pamilya ba ninyo, anong sinabi? May ano ka ba? May nag-out ka ba? Or closet ka ba before? Sabi niya, hindi, wala. Ito lang ako. Walang tinanong sa akin. Hindi ako tinanong kung bakla ako. Basta ako ay ako. I was never treated na iba ako na hindi ako lalaki, hindi ako babae, na bakla ako. Hindi ako tinreat na ganun. Siguro, in reverse yun, yung sa anak mo ganun din eh. Tinreat ka niya bilang ikaw yung tatay niya, wala nang tanong
Kung nagme-makeup ba siya, nag-uuwi ba ng boys, mahilig ba sa boys yung tatay ko, wala akong pakialam. Siya yung tatay ko. Siguro yun yun lang yung naisip ko na pwedeng explanation doon. Kaya hindi mo na kinailangang magpaliwanag. Kasi wala ka naman dapat ipaliwanag eh. Wala kang tinago eh. Yes, and isa rin siguro sa nakakatuwa na nangyari, yung parang outcome na lang nito ng mga ganong style ko. Yung walang paliwanag, pinapakita ko na lang kung ano ako. Yung anak ko, hindi rin siya nahihiya na ganito yung tatay niya. Paano ko nasabi? May mga friends siya na dinadala niya dito sa bahay. At madalas sila nandito sa bahay. Given na ganito yung itsura ko, nag-makeup ako, hindi siya aloof na ipakita na ganito yung tatay ko. So, hindi siya takot. Pero ano maganda yan open yung anak mo na ipakilala ka na hindi ka kinakahiya. Tapos, in fact, proud na proud pa siya sa'yo. Kasi, for example, siguro I can speak for myself na lang na nung panahon ko, parang yan yung mga isa sa mga asaran between kids na, tatay mo nga, bakla eh. Wala. Parang gano'n kayo, tatay mo pangit. Parang kumbaga mga below the belt na asaran. Mahal ma. Hindi ako pangit. Ang ganda ko, nakaanilong ko. Hindi nga nila masasabi sa akin. Char, feeling mo, masyado mo feeling. Pero ayun nga, napatrouble ba si anak mo dahil may mga rude na tao na inaasar siya dahil LGBT yung parents niya? Not kind of wow, English. Tama ba yun? Parang mali. Anyways. Pero hindi, wala sa pagkakaalam ko. Gano'n. Meron ng bata, hindi yan nalang pinapaano sa akin. Dati, nagkatundo kami. Pero kaya nasa Makati kami. Pero from time to time, pupunta ka rin kami. Pero sa Tondo, hindi ba yan, kumbaga, yun, syempre alam mo naman kumbaga sa Tondo, yung mga tao, chismis, ganyan. Si Prince, tatay niyan, bakla, ano yan. Parang, alam mo na, yung sa mga ganong neighborhood, syempre, hindi sila ganong ka-exposed sa mundo na, alam mo na itong mga ganitong bagay, normal na to, ito na yung ginagalaw natin mundo. Minsan may mga iba kasi na-stuck pa dun sa utak dati. Progressive. Kasi yun. Ang nangyari kasi, yung time na parang sobrang out na ako, yung hindi na ako nahihiya na ipakita kung napaganito ako, nakalika ko noon. Nasa Makati na kami nakatira noon. So, hindi niya na naranasan na nandun sa Tondo na nakamikap ako. Pero, funny enough na pag pupunta ako ng Tondo, naka-makeup na rin ako. Yung sinasabi niyo hindi mga progressive, yung mga tao tumitingin sa akin na, hindi naman nila verbally sinasabi, para alam mo yun, isip nila, naglagdag na siya. Parang diba? Pero, ngayon kasi wala na akong pakialam. Tapos na ako sa paminta, era yung nagtatago, or yung para i-please ko kayo. Wala na, i-please ko na lang muna yung sarili ko, kamukay. Pero ito, Aljo, na totoo nga, lalaking-lalaki ka pala dati. Mas marami ka pang balba sa akin. Tinignan ko yung IG mo eh. Nag-scroll talaga ako kasi sabi mo, ito, may sumasayaw po. Pag naisip mo, ako kasi hindi ako tinutubuan ng balbas eh. Naisip ko, oo nga. Sana all. Araw-araw ko nag-ahit kasi pag isang araw lang, meron na siya, visible na agad. Wala. Hindi ako masyadong, kailangan hindi ako mag-aahit ng mga 3 buwan, magkakaroon na ako ng balbas. Pero hindi ako, Sana all. Dolphin ako eh. Anyway, yun. Yung parang, naisip ko lang nga na, yun nga parang, syempre, may yung mga tao, lalo na yung mga matatanda, na parang medyo traditional, mapanghusga. Ang inisip ko nga nun, kawawa yung bata. Kasi medyo, kumbaga, ikaw, hindi mo naman yan ginusto eh. I mean, tinry mo namang maging lalaki eh. And alangan namang pilitin mong maging lalaki just for the sake of the environment na para lang wag kang sabihin na bakla. And wala masamang maging bakla. Eto, sinasabi ko kasi nga, parang nagkaroon lang kasi ng stigma eh na bakla. Kasi ganito yan, pag bakla, ganyan. Hindi. Actually, ako nga gusto kong i-normalize yung pagtawag kasi yun naman talaga yung tawag eh. Yun yung tawag sa Pilipino eh. Bakla, bading. Hindi siya, well, siguro, minsan nagkakaroon ng mga jokes hindi ako bakla. Hindi kita type pre Parang ganun lang.
Kasi nga, syempre tayo mga lalaki, ganun. Pero, thank you. Hindi kasi ito, bibigyan kita ng kwento, Aljon Kasi inutusan ako ng misis ko. Pumunta kami sa, nasa Pilipinas kami. Inutusan ako ng misis ko, pumunta ka nga sa bench. Kasi yung billboard doon, si Soinggu. Gusto ko lang i-video mo siya. Tapos, video mo rin yung mga damit. Tapos, picturean mo lahat. So, video ko. Tapos, tinitingnan ako ng sales lady. Tapos, sabi ko sa sales lady, pinapagawa to ng misis ko sa akin. Yo, bakla. Yun ang sinabi ko. Naisip ko, tas parang, yun nga, since na-meet mo na naman ako, Aljon, minsan kasi ako nasasabi ko lang kung ano yung nasa utak ko eh. Yung ganun bang term na sinabi ko, to sa misis ko, binibidyo ko tong poging lalaki na to. Pero sa utos ng misis ko, kaya hindi ako bakla. Parang yun ang sinabi ko. Kasi yung nasa isip ko lang nun, hindi naman yun derogatory, di ba? O derogatory ba yun? Yes. Yes, derogatory. Yung context niya kasi, na yung context niya kasi na parang yung magvi-video lang ba nun? Yung magpi-picture lang ba nun? Ay bakla. Diba? You could have stopped doon sa part na oy para sa misis. Oh, okay. Tama. Tama nga naman. Okay. Magandang education to Hindi ko nasasabihin yan. Na, bakla. Actually, let's say go. Hindi kasi dahil anong month na ba? So next week April na. So few months na lang LGBT celebration ng Pride Month. Baka pwede ka ulit namin ma-invite, Aljun, para mas ma-educate. Okay sa schedule, why not? Pero just to set expectation, hindi ako ganon well aware or parang knowledgeable pagdating sa mga ganong topic. I do what I do with respect, pero yung alam mo yung kung iniisip niyo yung sobrang ang galing ko pagdating sa sobrang knowledgeable ko pagdating sa ganong mga topic. Dito bakla lang ako pero okay lang yun. Actually, yun nga yung maganda kasi minsan ang hirap din kasing makipagkwentuhan sa members ng mga LGBT. Kasi parang minsan lahat ng mga sabihin mo nagiging parang attack. Nagiging parang attack. Napupunta sa argument pala. Yun. Imbis na education, imbis na enlightenment, argument. Yeah. Kunyari, yung sinabi ko na di ako bakla, sinabi mo lang, ano yan, offensive yan kasi pwede namang tumigil na yan dun sa pinagawa sa akin ng misis ko to. Sa akin, naisip ko, dumire-diretso. At least, alam ko na. Guilty ka kasi ng time na yon. Feeling mo kasi, baka, hindi rin kita masisisi doon kasi baka yung thinking mo na yung mga gumagawa lang doon ay gano'n. Diba? Which is, in your part, ay hindi ako ganun. So, kaya mo siya nasabi. Pero, ayun na nga, that's why we're having this conversation. Kaya ko rin siya sinabi sa'yo para at least in the future, diba? And ang maganda naman doon is you are willing to learn parang sa mga ganung kaya sa mga nakikinig dito sa Tatay Huda na nagsasabi na homophobic ako, tangina niyo, hindi ako homophobic. Hindi kasi marami nagsasabi dito, si Tristan galit yan sa mga bakla eh. Hindi Kaya guess nga namin to, kinausap ko nga to si Aljon dun. Papatunayan nga yan ni Tristan, di ba? Ano? Papatunayan mo yung pag nakita ulit tayo, di ba kikiss mo ako? Yun! Kikiss ko yan. Sorry, bigla ko yung naalala. Kasi sporty ka ba, Aljon? Sorry? Sporty ka ba? Oo. Anong sport ba yan? The usual na basketball? Hindi. Pero before, sobra akong adventurous. Pero sport-wise, hindi. Adventure na like, palabundok ako. Umabot pa ako sa point na sa isang linggo, 7 bundok na inaakyat. Oh, wow. Just 1 week. Diba? Ano? May ganun akong era sa buhay ko. Pero tumanda na sa akla eh. Pero sa sports hindi. Wala talaga. Ayun, kaya ko lang kasi natanong. Kasi siyempre, growing up, yung mga bata, siyempre, lalo na pag lalaki. In my head, na-envision kita na nakipaglaro sa kanya na nagka-catch ng ball or anything na, or mga rough play. Kasi yun yung yun yung para regulate yung bata na hindi masyadong makukulit sa gabi. So, paano yung interaction mo sa kanya growing up? Do you do quote-unquote manly stuff like mga sports? Ang bilis na sagot ko.
No, hindi gano'n. Kung ano lang sa letter from bata. Actually, iniisip ko nga, 'no, ngayon ako napaisip, ano ba yung mga bonding namin nung bata kami, nung mga bata kami nung bata siya. Wala ako masyadong matandaan na yung laro. Siguro ano, more on pagbabantay talaga, eh. Saka busy kasi ako no'n, ng time na kasi na yun, hindi ako sobrang hindi kami, sugarcoat ko pa ba, mahirap kami, purita, as in puritang-purita. Isang kahit isang tuka, kulang pa. Dapat tatlong kahit isang tuka, gano'n. Gano'n yung estado namin sa buhay dati kasi nga hindi nga marunong magplano, hindi nga marunong mag-ano, 'di ba? Hindi nga nag-iisip, hindi nagti-think si akla, Ayun. oo. So, anong nangyayari nun, instead na magkaroon kami ng mga gano'ng bonding, ang nangyayari sa buhay ko nun ay busy ako ah, rumakit, maghanap ng pera. Okay, so purely nasa isip mo nun purely to survive siguro. Yeah. Pero Go, sir. Go. hindi, eto na medyo personal to. Pinuhin ko na ka. Mga na-questions niyo, eh. Ngayon ka pa mag-iisip na Hindi ko pa nga natatanong ko kung habang nakipag-sex ka doon sa ex mo naisip mo ba na na dati bottom ako ngayon, top na ako ngayon. Parang gano'n. Wala ako naisip na gano'n. Wait, ano bang question mo? Yung Sorry sa anak mo. Naguluhan ako. Naisip mo ba before na parang, kasi siyempre bata pa kayo noon. Naisip mo ba na, bike ko pa kasi ginawa to eh. Parang may regret ba on your part ba? Wala. Naniniwala kasi ako, wow, pageant. Hindi, yung mindset ko kasi is, kung ano man yung mga nangyayari dati, mali man or tama, naging part din kasi yan ng kung sino ka ngayon. So, hindi ka tatalino kung hindi mo pagdadaanan yung ibang problema or mga maling yung mga mali mong desisyon sa buhay. Saka never naman naging never sumagi talaga sa isip ko na kung ginawa ko to, sana ganito ako. Hindi, baka siguro kung hindi ko yun ginawa, baka hindi ako naging ganito. Ganun yung thinking, ganun yung mindset ko. Ganda. Sorry, Tristan. Hindi, kasi naisip ko lang yung kanina sabi mo, yung mga rough plays and all sa bata. Feeling ko hindi ako nakikipag-rough play masyado sa mga anak ko eh. More on nanonood lang kami. So, hindi rin ako sporty eh. So, hindi siya, kumbaga, kung tatay ka tapos bading ka, hindi siya kawalan eh. I don't think na kawalan siya in terms of pagiging tatay. And feeling ko din, I don't know, pero hindi ko alam kung mas ano pa nga eh. Paano ba sasabihin? Kumbaga, mas may bayag pa si Aljon kaysa doon sa iba. Kasi yung ibang mga tatay, iniiwan yung anak nila eh. Sa ganung edad. Kinuha niya, nasa kanya eh. Mas malaki pa yung bayag mo kaysa doon sa mga yun, Aljon. So, kailangan mo siyang ipuli. Sabi ko, pero magpuno patunayan, Aljon, na okay na yung sinabi ni Tristan. Hindi, totoo. I mean, mas actually, believe ako kay Aljon. Kasi nga, yun yung nangyari. I mean, sige, bading ako. Pwede ko namang iwanan doon sa nanay eh. And technically, nasa nanay dapat yung bata eh. Pero di ba, mas nasa iyo nga, di ba? Sabi mo kanina eh. Mas nasa iyo, ikaw yung nag-aalaga. And another part is wala kang tinago. Wala kang tinago na, sinignan ko yung IG mo habang nagkukwento kanina eh. Pwede niya talagang itago na bading siya eh. Lalaking-lalaki pala si Aljon. May abs pa nga eh. Oh wow, Papa Ball. Papa Ball, gago. So, pag naisip mo, pwede mo talagang itago. Pero, yun nga, hindi mo pinabayaan na idikta ng society kung ano ka dapat. And it's still, tatay ka. Tatay ako pero naka-makeup ako eh. So what? Tatay ako pero may boyfriend ako eh. So, parang, and yun nga mismo, yung anak mo nga, hindi ka nga ginajudge eh. And yun naman yung nagmamatter. Hindi ka naman ginudge yung anak mo. And mismo yung nanay ng anak mo, hindi ka rin ginudge. So, anong point nung i-judge ka ng ibang tao? Ako yun yung natutunan ko lang dito sa conversation natin na parang, yung parang, paakyo kayo lahat. Kasi wala eh, hindi naman kayo nagmamatter eh. Yun lang yung magandang nito ni Aljon. Hindi siya madali eh. Para sa mga ibang tao na hindi mo iisipin ng mga ibang tao. Hindi siya madali. Ako, nahihirapan din ako dyan minsan sa mga ibang desisyon na gusto kong gawin, sa mga ibang gusto kong sabihin. Minsan ino-consider, baka mamaya ma-offend si ganito, baka ganito. Pero yun nga hindi. So yun lang. Yun lang naisip ko na parang ang ganda ng storya nito ni Aljon. Answerte ko rin lang din talaga siguro sa mga
tao dun sa buhay ko kasi hindi nila ako pinahirapan sa ganong part. Kasi siguro kung merong mga tao dun sa ano yun, mga nagmamatter sa akin na tao na hindi ganun katanggap yung kung ano ako, yung situation ko. Baka doon mag-iba yung kwento. Pero dahil nga doon pa lang sa circle ko na yon naging maayos or naging maganda yung pagtanggap. Hindi ako naghirapan. Hence, sabi mo nga, paki yung iba na ano, di ba? Hindi kayo nagmamatter sa akin eh. Hindi naman kayo, ano, sino ba kayo? Gets mo, di ba? So, kung hindi kayo mahalaga sa akin, bakit magiging mahalaga yung, ano nyo, yung sasabihin nyo? Ang galing yun nga eh, yun sa point nyo na siguro pinapakita lang talaga dyan na at the end of the day, yung inyong gender or yung sexuality, hindi naman nagdidictate kung paano ka maging as a parent or maging tatay sa case ni Aljon. Tsaka yung pagiging tatay naman is hindi naman basihan dyan is kung straight ka ba or gay. Siguro ang pinaka-importante dyan is maging yung presensya mo bilang tatay, bilang taga-provide, tsaka taga-gabay. Ayan. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Tingnan nyo na kaagad yung IG ni Aljon. Ano yung IG ni Aljon? Ang IG ni Aljon, i-follow ninyo siya. Kami na magpo-promote ng IG mo, Aljon. Ang dali lang. Ako si Aljon. Yan ang IG niya. So, Aljon, baka meron kang gusto i-promote. Yung mga racket mo ng pagme-makeup and all, baka kung saan nila pwedeng hanapin. Actually, hindi ko na rin siya masyadong pinopromote eh. Yung mga ano ko na lang, yung mga all clients ko na lang. Sila na lang yung nagpo-contact sa akin dahil busy rin ako sa ano ko sa day job ko. And yun yung priority. Yeah. Oo. So, if ever man na magkaroon ng booking, yan, charot, booking for makeup, ipasok sa schedule, go ko naman yan. Pero kapag hindi, ayun lang, mas iba yung ang priority ngayon. So, most likely, if you are looking for a makeup artist, hair and makeup artist, and magkakataon na weekends yan, then G tayo dyan. So, Ayan. you can reach me doon sa IG. Ako si Aljon. Yan. At ako si Aljon. Follow ninyo yan. And thank you, Aljon. Ingo, magbabasa ba tayo ng mga comments? Next reading, next session na tayo. Okay, next na lang. Okay, sige guys. And sa mga nakikinig, hindi namin to ginawang live. Kasi nga, hindi naman kayo nagbabayad sa Patreon. Wala kami tuloy pambayad. Wala kaming pera. So, antayin na lang ninyo to. Pag nag-Patreon kayo, makikita ninyo to. Pero, ng live. So, yung mapapakinggan nyo ngayon, edited na to. Marami kong kinat dito. So, hindi nyo na maririnig. Pag nag-Patreon kayo, maririnig ninyo to uncut sa patreon.com/papapatreon. Yes, uncut